Pero this time mga chika, magkatabi sila. So kahit nakamas pa si Paolo mga chika, hindi ma-deny na siya yun eh. Actually nakakainggit talaga no, yung mga nakasama nila sa black screening na yan dahil nakita nila kung ano nga ba yung ginagawa ni Kimi tsaka ni Paolo. Kung pinatay na yung ilaw sa sinehan, diba, kung nag-holding hands ba sila or nakasandal ba sa isa't isa, si Kimi ba ay nakahawak sa braso ni Paolo or si Paolo ba ay nakaakbay kay Kimi. Magandang araw mga chika, Rigel po ulit ang Chika Patrol. Bago tayo magsimula mga chika, inaanyahan ko muna kayong mag-subscribe dito sa ating munting channel para palagi kayong updated sa mga latest at nagtitrending ng mga showbiz balita. So nangyari na nga ang ating pinakahintay na pagtatagpo ulit ni Kim Chiu at Paolo Abilino bago matapos ang taong 2024. At naganap nga yan mga kachika sa black screening ng pelikula ni Meme Vice Ganda na And the Breadwinner Is. At base nga sa mga balitang naglabasan ay si Ann Curtis yung nagbayad at nag-organize ng massive black screening na yan. At yung venue nga ng sinihan mga chika na napili nila ay dyan sa Rockwell Power Plant. Mga pictures nga na nagkalat ngayon sa social media, makikita natin na bukod kina Meme Vice Ganda at Ann Curtis, mayroon pang ibang mga celebrities na kasama nilang nanood sa black screening na yan. Kaya na lang mga kachika nina Liz Uy, Georgina Wilson, si Agot Isidro, pati yung sa PBB mga chika, si Jazz tsaka si Jaren, and of course ang pinaka-inaabangan nating lahat, sina Kim Chiu at Paolo Abilino. At yan ang tatalakayin natin ngayon mga chika. So mga chika, kagabi nga pinagkaguluhan talaga ang Kim Pao. Kasi hindi lang natin sila nakitang magkasama last night, pero nakita rin natin sila na sweet sa isa't isa. Actually mga chika, magkatabi pa nga sila sa loob ng sinihan. To be honest mga chika, hindi na ako nagulat na nandyan sila kagabi. If you still remember, sinabi ni Vice Ganda na nag-promise sa kanya si Kim tsaka si Paolo na manonood silang dalawa sa premiere night ng And the Breadwinner Is. Pero due to conflict of schedule mga chika, dahil nga shooting day nung movie naman ng Kim Pao noon, mga chika, nireschedule nila yan at nangyari nga yan kagabi. Diba? So magkasama sila mga chika sa black screening naman na inorganize ni Ann Curtis. At sa loob nga ng sinehan mga chika, talagang spotted na magkatabi yung magjowa. Actually, this is the first time na nakita ko silang magkatabi sa isang sinihan. Kasi before, yung natatandaan ko, premiere night naman nung movie ni Paolo na Elevator, hindi sila magkatabi mga chika, nandun sa likodan si Kimi eh. And then si Paolo ay katabi niya yung kanyang leading lady sa movie na si Kylie Versosa. Kaya mga chika, patingin-tingin lang siya kay Kimi sa likod. Pasulyap-sulyap lang. Pero this time mga chika, magkatabi sila. So kahit nakamas pa si Paolo mga chika, hindi ma-deny na siya yun eh. And I have this strong feeling mga chika na si Paolo ay talagang confident lang or talagang komportable lang siya sa tabi ni Kimi. Kung mapapansin nyo medyo nahihiya siya mga chika sa mga kasamahan nila dun eh. Diba Paolo is a shy type of person, and then mga chika yung mga kasama nga nila dun, even the celebrities are hindi naman niya ka-close, diba, hindi niya naman kabiruan or hindi niya naman laging nakakasama. Kahit na mismong si Ann tsaka si Vice mga chika, makikita nyo mga chika sa mga pictures si Kimi lang yung palagi niyang kausap tsaka katabi. And then si Kimi naman mga chika, of course hindi niya pinababayaan si Paolo kasi baka ma-out of place nga naman. So mga chika, lagi niyang hawak-hawak sa kamay. Kinakayag niya kung saan siya pupunta, niyaya niya. Alam nyo mga chika yung feeling na parang alam nila pareho na komportable sila kapag silang dalawa lang yung magkasama. And then may mga pictures din mga chika kung saan makikita natin na nagpapapicture si Kimi with Vice Ganda. And then kasama din nila dun si Paolo mga chika kahit nasa likod lang siya. Actually aside from Vice, meron din silang picture kasama si Ann Curtis. So knowing Paolo, hindi yan lalapit sa mga tao para magpapicture mga kachika. Kaya naisip ko kaagad, niyaya siya ni Kimi. So every time na magpapapicture si Kimi sa ibang mga celebrities or maybe sa iba pang mga fans, lagi niyang sinasama si Paolo. Kumbaga hindi niya talaga iniiwan. And like what I said earlier mga chika, ayaw niyang ma-out of place yung kanyang partner that night. At tuwing nakikipag-socialize si Kimi sa iba't ibang mga tao doon mga chika, he makes sure that Paolo is always beside her. Alala ko nga mga chika yung nag-trending na pang-aasar device kay Kimi kung saan
eto nga daw si Paolo ay dinadalaw siya sa kanyang dressing room. Ngayon mga chika, sa isang interview, kinwento ni Kimi nung tinitape daw nila yung ABS-CBN Christmas Station ID. Aba etong si Paolo daw mga chika ay pumunta, kumbaga binisita niya si Kimi sa dressing room niya. And then nagulat daw si Kimi mga chika kasi akala niya nga raw ay nakauwi na si Paolo. And then sabi naman daw sa kanya ni Paolo wala pa daw yung sundo niya, tsaka nahihiya daw mga chika si Paolo doon sa ibang mga artistang kasama nila roon. Kumbaga kay Kimi lang daw siya komportable, 'di ba? Si Kimi lang daw yung gusto niyang makausap, din lang siguro ang kapalagayan niya ng loob. Kaya mga chika, pumunta siya sa dressing room ni Kimi para silang dalawa lang yung magkausap doon. And after they watch the movie, nagkaroon din ng pagkakataon na maibigay ni Kimi tsaka ni Paolo yung kanilang comments, 'di ba? Yung kanilang feedback dito nga sa pinanood nilang movie ni Meme Vice. So let's start dito sa sinabi ni Kimi mga chika. And ayon nga sa kanya, talagang bilib na bilib siya kay Meme Vice dahil kahit anong role nga daw ay kaya nitong ganapan. Pero mga chika, pinakatumago sa kanya mga chika, etong "and the breadwinner is", dahil mga chika para daw siyang pinatatamaan. Because we all know Kim Chiu is also the breadwinner of their family. Kaya rin siguro hindi maiwasan ni Kimi mga chika, no, na maikumpara yung sitwasyon niya doon sa sitwasyon naman ni Meme Vice sa pelikula. Grabe, Vice ganda, wala na. Comedy, horror, drama. Grabe ang drama, may mga lines doon na talagang ang sakit po. Parang totoo siya, pinapatamaan niyo ba ako? Pero yung iyak ko talaga, nagulat talaga ako. Ang isang Vice ganda ay nagpapaiyak pala. And then mga chika, based on Paolo naman, kinongratulate na rin si Meme Vice dito nga sa successful na release ng kanyang pelikula. And mga chika, even Paolo, as an actor, talagang na-touch din siya. Tumagus daw sa kanya mga chika yung every scene sa pelikulang "And the Breadwinner Is". I want to hear from the drama actor himself. No? Pao, ano masasabi? Well, of course, congratulations first of all. At nakakatuwa dahil tumatagos sa puso yung mga eksena. And I'm sure lahat ng tumataguyod ng pamilya or may sinusuportahan na tao sa buhay nila ay makaka-relate dito. So to wrap up mga chika, talagang nagpepiesta tayong mga Kim Pao fans sa nasaksihan nating ganap ni na Kim at Paolo kagabi mga kachika. Actually nakakainggit talaga yung mga nakasama nila sa black screening na yan dahil nakita nila kung ano nga ba yung ginagawa ni Kimi tsaka ni Paolo. Kung pinatay na yung ilaw sa sinehan, di ba? Kung nag-holding hands ba sila or nakasandal ba sa isa't isa? Si Kimi ba ay nakahawak sa braso ni Paolo or si Paolo ba ay nakaakbay kay Kimi? Mga chika, nakakatuwang isipin, sayang hindi natin nakita at nakakainggit nga mga chika kung mayroon mang mga tao or even mga fans na nakakita sa kanila kung ginawa man nila yan. Mga chika, itong black screening na to kagabi is a very good year ender para sa Kim Pao. Kasi bago natapos itong taon, nakapanood sila ng movie together ng magkasama. Kagaya nung ine-expect natin from the start. Akala natin hindi na nila matutupad yung pangako nila kay Meme Vice. Pero at the end mga chika, sabay at magkasama pa rin silang nanood ng "And the Breadwinner Is". Magkatabi pa nga sila sa sinehan mga chika. O siya mga chika, hanggang dito na lang muna ang ating kilig update. Abang-abang lang tayo kasi bago matapos itong taon, baka may humabol pang event mga chika kung saan makikita natin ulit na magkasama ang Kim Pao. Chika Patrol, signing out!